pangit na. At ako to. Who else? Sino pa gusto Gladys reaction after Yeah, seeing? mixed reaction, syempre. Patatawa, tama-tama, patatawanin ka, pero oy, may tama. Tapos biglang, akala mo, yun na, di ba papalakpak na tayo, biglang may pahabol, oy, nakakatawa na naman. So, talagang very entertaining. Sa teaser pa, trailer pa lang yun na, kaya sana po talaga, panoorin niyo po talaga na. Ba't umiyak si Coco? Hindi, ganda kasi parang bumalik lang sa akin nung panahon na nagsushoot tayo, parang kailan lang. So, ewan ko, parang nabubuo na, ang tagal-tagal talaga mag-December 25, yun yung feeling talaga. Hindi, pero yun nga, no? Parang hindi mawawala yung pagkapatawa. Pero yung scene nyo pa lang na dalawa, ha? Yung kung tumalikod ka ulit, bigla kang kumarap, sinigawan. Malala yun. Malala! Mukha. Malala yung scene na yun. Yung tumalak si Uge. Sobrang lala. Abangan nyo yun. Wow! Malala rin ang inabot ni Coco dun sa scene. Okay, simulan natin kayo. I have the questions. Maraming salamat sa ating mga kasamahan sa press na nag-submit ng inyong mga tanong. Ako na po ang magtatanong ng mga questions for our cast. Let's start off with Vice Ganda. The question is from Marinel Cruz of Inquirer. Ang tanong niya is, while breadwinners take pride in being mature and financially independent, they also carry a heavy burden psychologically. As a breadwinner yourself, have you also personally experienced mental health issues? And how did you cope with it? Hindi ko ready doon. Ano ba? Siyempre, imposibleng hindi ka magkaroon ng mental health issues as a breadwinner. As a breadwinner, imposibleng hindi. Yung pagpasan ng napakaraming problema ng mag-isa, imposibleng hindi ka magkaroon ng mental health issues. Yung pakiramdam ng pagiging yung pakiramdam ng nag-iisa kasi, yun ang pinakamahirap. Yung, di ba marami namang hindi naman mawawala ang pagsubok sa buhay araw-araw di ba? Pero marami tayong pagsubok na nalalampasan natin ng madali kasi marami tayong katuwang. Pero pag nag-iisa ka, at alam na alam mong wala kang maasahan, ang sakit nun sa ulo. Ang hirap nun matulog. Ang hirap nun mag-isip. Lalong-lalo na kung yung nararamdaman mo, hindi mo masabi at wala kang mapagsabihan at walang gustong makinig sa gusto mong sabihin. Yun ang magkukos sa'yo ng mental health issues. So yeah. How did I cope up? I underwent therapy. Actually, not underwent. I'm still undergoing therapy. Nagte-therapy ako. Nag-therapy ako noon at hanggang ngayon nagte-therapy pa rin ako. At yun ang isang bagay na hindi ko gustong ihinto. Parang ginagawa kong regular yung pagte-therapy kasi gusto kong matulungan ang sarili ko kasi marami pa akong gustong gawin. Katulad ng maraming breadwinners, marami pa siyang pangarap. Marami pa akong pangarap, marami pa akong nakapasan sa akin, marami pa akong gustong gawin. Gusto kong manatiling malusog, hindi lang ang pangangatawan ko, kundi ang kaisipan ko, kaya nagte-therapy ako hanggang ngayon. Yun. This is something na hindi ko masyado kasi nasi-share pa. Right. Kaya nabigla ako parang, pero naisip ko parang, ano namang nakakahiya ako, nagte-therapy ako. Tama. Diba? Yeah. At saka gusto ko rin malaman nyo, nagte-therapy ako, I am proud of it. At ito ay isang bagay na hindi natin dapat pinagdadalawang isipan na gawin dahil going to a therapy or seeking help sa isang psychiatrist, psychologist o sa isang professional para tulungan ka sa iyong mental health issues ay it should be just as normal as going to the dentist. Right. Diba? It should be as normal as going to the derma kung may problema ka sa skin. Yung gano'n. So, yeah, yun. Para maharap ko at maalagaan ko yung aking mga pangangailangang mental, ako po ay nagte-therapy every now and then hanggang ngayon. Thank you, Vice, for sharing that. So, curious na ako, sa cast natin dito, sino mga breadwinners? Akala ko sino pa yung nagte-therapy. Pwede niyo naman. Sino ang breadwinner sa ating cast? Uge, Tita Malu. Before, kumbaga Before, at some sa point. mga parents ko. Ako dati, pero ngayon si sarili na naman. Tama na. Hindi niya alam.
Akala ni Sarina, lalaro lang siya, pero breadwinning na yung ginagawa. Hindi, hindi na siya playing, breadwinning na yun. Si at Yugi, ikaw, no? Oo. How was it? Nung medyo bata pa ako, tapos feeling ko parang, bakit naman ako, di ba? Talagang nakakapagod at saka parang gusto mong sisihin yung, hindi na ngayon gusto mong sisihin yung pamilya mo, ba't tayo ganito? Ba't masyado tayong dysfunctional? But syempre, sa lahat naman ng breadwinners, yun lang naman ang masasabi ko, pero hindi ka pa rin makakahindi. Talagang tutulong ka, lalo na kung sumasaya ka rin Tama. Pag nakakatulong ka iba yung feeling complete, alam mo yun? Nakikinig But na. just to clarify yung cause ng mga mental health issues ko, hindi yung actually breadwinning na ginagawa ko sa pamilya ko. Kasi yung pamilya ko, sobrang akong blessed na hindi ako inuobliga ng pamilya ko. Right. Ever. Yung nanay ko nagtrabaho hanggang kaya niya. Ako na yung nag-request na, Nay, tama na, ako naman. Kahit yung mga kapatid ko, hindi rin nila ako inuobliga. Marami kasi kung issues in the past na kailangan kong harapin nung bata pa ako, lalo na yung mga pinagdaanan ko nung naging artista na ako, mga pinagdadaanan ko ngayon. Yun yung mga hinaharap ko, kaya ako nagte-therapy. Hindi yung, actually, ang gaan nung pagiging breadwinner ko. Kasi ako yung pinakamalaki ang kinikita sa bahay namin. Ako yung pinakamalaki ang pinoprovide. Pero hindi yun obligasyon. Tama. Ginusto ko yun kasi gusto kong mag-share kasi marami akong sobra ngayon. I was about to say nga kanina, nung nagkasal na si Ate Yugi, that being a breadwinner is also a gift. Diba? Na ikaw yung nabigyan ng ganong klaseng power to help your family. So hindi siya yung parang, kasi some people might think na, uy, baka burden. Hindi lahat. Yung iba naman sa kanila, it's an honor, it's a gift na makatulong ako sa pamilya. But sadly, in the Philippines, mas marami yung burdened breadwinner. That's the reality. Kaysa yung privileged breadwinner. Oo. Kaya sila breadwinner kasi, kaya kasi namin Mm. Diba? May gano'n, no? Sino ba? Who else? Lassie, yes. Yes, nagsimula akong ng pagiging breadwinner bata pa lang ako. So, high school. Kasi nakita ko yung problema sa pamilya ko na hindi naman nila ako inubliga pero nagkusa na lang ako. Kasi alam kong kaya kong diskartehan ng lahat ng pangangailangan nila. So, nagtrabaho ako. Ano man yung mga naging trabaho ko, kumikita na rin ako. Hanggang sa ito na nga, naitaguyod ko na, napagtapos ko ng pag-aaral ng kapatid ko, nabigyan ko ng bahay ng pamilya ko. So, nakakatuwa kasi, yung ngayon nangyayari naman sa akin, sinishare ko na yung blessing sa kanila. Okay. Congrats, Lassie, Ang ganda. Gladys? Yeah, before, nung bata pa ako, syempre yung father ko talaga ang breadwinner namin. And then, syempre hanggang sa nagsara yung company nila, tapos hardworking talaga yung father ko, pumasok siyang taxi driver, tumira kami sa isang kwarto lang, nakitira kami sa pinsan ko, gano'n yung mga time na yan. Hanggang sa nabigyan nga akong break dito sa ABS, di ba, through Maraklan. Tapos sabi ko that time, pasok ng nagkasakit na yung father ko, sabi ko parang sa kanta ng SB19 talaga na ako nang bahala. Yung gano'n. Gano'n din, voluntary, hindi nila ako inobliga, hindi ako sinabihan ng nanay ko o ng tatay ko, hindi. Ako talaga, gusto kong tumulong, masaya ako na tinutulungan yung mga magulang ko, napag-aral ko yung kapatid ko. At ngayon, I'm blessed na nandiyan na si Christopher, yung husband ko, at dalawa na kami magkatuwang na tinataguyod ang pamilya namin. Ganda. Thank you, Gladys. Thank you, everybody, for sharing that. Our next question, Marnel, is for Eugene. What's it like being Mrs. Danilo Butoni? Are you currently in an LDR? Ang sosyal ng apelido. Diba, no? What's it like being Mrs. Danilo Butoni? Gusto niya yan pag yun ang topic. Gusto niya yan. Oo, kahit sa shooting, minsan naiinip pa siya, parang kaya naman mabubuksan yung topic tungkol sa mag-asawa ko. So, ayan. Go again. Katulad din yung pagiging breadwinner at pagtulong sa pamilya, ito naman yung part na ako naman, yung masaya, kumpleto, ganon. So tama lang ang dating ng mga chapters sa buhay ko. So kung noon medyo chaotic or marami akong tanong, ngayon parang nasagot lahat ng tanong ko at parang lahat ng ginagawa ko sa trabaho, para sa pamilya ko, buo yung puso ko, parang sabi nga ni Vice, ang motivation lang naman talaga ng lahat ay love.
So, ayun. Nahihirapan ako sagutin talaga to. Yun. Ang hirap ba daw yung LDR, sabi ni Marinel. Tanong ni Marinel. Yes, mahirap ang LDR. Maraming... Mahirap daw kasi yung video-video lang, di ba? Nahirapan ako. Yun ang siguro naman. Ang hirap kasi magbibideo ka na, tapos magtatanggal ka pa ng bra, tapos isa lang hawak kasi yung phone yung gano'n. Nahihirapan daw siya. Delikado itong pagsagot na to. Oo, mahirap mag-LDR, pero kung handa naman kayo at creative kayo. Yan! Nalangin! Creative kayo, makakarating din kayo sa finish line. Ang mga breadwinners talaga, madiskarte. Oo! Yung ibang pinakamahirap na diskartehan niya, yung paba. Thank you again, maraming salamat. Next is from Natalie Tomado, Philippine Star. Vice, ang question niya for you is, can you share the extent of your role in choosing the cast members, kung meron, and any particular special reason that made you excited to work with them? Especially the first-timers. Simula pa lang, actually wala pa kami buong concept. Ang request ko lang agad talaga, si Gladys at si Cho. Kasi, ito na yung, hindi pa po yung concept, pero gusto na namin, lahat kami gusto namin, hindi lang siya comedy movie. Gusto namin drama comedy. So, alam ko simula pa lang na kailangan ko ng tulong. So, hihingi ako ng depende ako sa tulong dun sa mga malalapit agad sa akin. So, si Gladys at saka si Jong yun. Kasi very close ako sa kanilang dalawa. As alam ko, ang galing-galing nila sa drama. So, hindi ako mahihiyang humingi ng saklolo at alam kong susuportahan nila ako. Yung kay Eugene, actually si Eugene ang ayoko muna siyang ka-join. And then, promise, nung si Direk June kasi, syempre may personal relationship siya. Si Direk June, gumamit ng friendship card para kunin si Uge, kasi gusto niya talaga si Uge for the role. Ako sabi ko, ayoko pa, kasi meron akong dream na project na kasama si Uge. Sabi ko, ayoko, kasi meron akong gusto na yung dalawa kaming bida. Kaya ayoko muna, kasi una, nahihiya ako kay Eugene. Sabi ko, nahihiya naman ako yung support, di ba? Gusto ko dalawa na kaming bida, yung parang... At saka sabi ko, kung makikita na kami rito, baka ma-preempt yung plano. Kung gusto ko may pasabog kami dalawa ni Oge, yung walang yaan kami dalawa sa isang pelikula, yung gano'n. So, ang generous niya. She didn't mind na, support ko si Vice, okay. Ganon, kaya ang masyadong mahal, tag dito, itong pelikulang to talaga, natatouch ako tuwing pinag-uusapan. Kasi iba siya iba yung pagmamahal nila, iba yung pagmamahal ko dito sa movie, iba rin yung pagmamahal ko at yung pagmamahal na nakuha ko mula sa mga kasama ko. Grabe sila sa akin dito. Grabe nila ako minahal at sinuportahan. Grabe sila. Meron silang balak lahat sa akin. Parang lahat sila, pre-project nila ako. Lahat from the director to my co-stars. Parang lahat sila may project sa akin. Parang pina-project nila ako. Yung gusto nila, may gusto sila sa akin na makita ng mga tao pag pinanood nila yung pelikula. And with that, Direk, ano yung gusto mong makita namin kay Vice sa pelikulang ito? Siguro ang pwede kong ikwento is how I approach the entire shoot, with this being our first collaboration. I already mentioned this earlier that I just really wanted to be surprised. And during our first shooting day, I remember that I think I was able to capture, it was just a 5-second close-up of Meme as Bambi. And when I caught that, I felt napaka-authentic. I suddenly felt that Bambi is alive. Nakuha talaga yung core ng character. Kasi syempre nung nagsisimula, ano ba to? I know what's expected from me to come up with a film that's entertaining, but at the same time fresh, but at the same time, it should be a true Vice Ganda movie, but it has to also have my own touch. But it's a lot. Parang the pressure was there, but on that first day, I let go of the pressure and I just decided to embrace the process. Kasi nakita ko yung authenticity ng character and I felt that if we could just stay true and stay grounded to this authenticity until the end of the filming process, we might be able to come up with something special. And I think that's what we're all able to achieve. A story for the family, and in terms of how the audiences are going to see Meme, I think they're going to see Meme in a new light.
familiar pa rin, ito pa rin yung Vice Ganda na minahal ninyo, pero mas marami pa kayong mamahalin sa kanya ngayon. Doon sa pinakita ng trailer kanina medyo different, naninibago kami. Na hindi yung from start to finish, puro magkapatawa. Ayun, hindi. May away, may drama. So, Nakakapanibago talaga. nakakapanibago. Nakakapanibago. Sa script pa lang nung nabasa, nakakapanibago. Sa set, nakakapanibago. Ibang-iba. This is a brand new experience sa akin na napakaganda. Yung nabanggit mo na yung script, I wanna go to Jumbo and Daisy. Meron ba kayong pinattern na tao? Meron ba kayong inspired ba to by true events? Aminin nyo na nabuhay nyo yun. Ano ba? Jumbo? Actually, totoo yung sinabi ni Meme. Pinaghalo-halo lang namin yung mga parte namin para mabuo si Bata. Pero kasi OFW siya di ba? So, did you have to interview yung mga breadwinner na nagtatrabaho abroad? Yes, we did a lot of research and interviews. Marami kaming nakausap ng mga breadwinners na international Filipino workers din. Right. Just like Bambi. Then, nung narinig namin yung mga stories nila, very heartbreaking, heartwarming, at the same time, very inspiring. Kasi iba-iba man yung version ng kwento ng mga breadwinner, iba-ibang bihis man, lahat nagmumula sa isang bagay, pagmamahal sa pamilya. So, that's very empowering. At ang sarap palang magkwento ng mga kwento ng breadwinner kasi kadalasan hindi yun napag-uusapan. Thank you, Jumbo. Daisy, you wanna add? Siguro add ko lang din na nung nag-i-interview kami, I was expecting na makakakuha kami ng kakaibang breadwinner story. But as it turned out, halos lahat ng breadwinner, pare-pareho ng pinagdadaanan. And siguro, nung na-realize namin yun, parang ang sarap palang ikwento nito kasi walang nagkikwento na kung titignan mo, sabi ko nga nung una nating media con, pag nasa brainstorm room kami nila ate at nila direct, sharing ba to o brainstorm? Kasi parang lahat may common denominator na yun yung trinay namin i-explore dito sa And the Breadwinner Is. Alam mo, mukhang matatawa kami pero talagang ma-antig din kami dito. Oh, kasi ano talaga siya, kaya sobra siyang relatable kasi kwento namin Yun. at kwento nyo at sigurado kaming kwento ito ng kakilala nyo at malapit sa inyo. Kwento natin lahat. Hindi siya malayo sa bahay, hindi siya malayo sa realidad, hindi siya malayo sa alam ninyo. Kaya lahat tayo makaka-relate. Imposible wala tayong kilalang breadwinner di ba, no? Ang follow-up question ni Natalie is also for you guys. I've noticed that your past MMFF films have been a platform for the hottest and most promising love teams. Can you share ano yung nakita mong strength and unique charm ng Maton or Snoreen? Charming naman talaga sila, nag-work yung kanilang partnership dun sa mga una nilang mga series. At saka magaling talaga, Maris is very talented. Diba? Hindi natin pwedeng i-discount yun o disregard. Talented talaga si Maris. Si Anthony Jenice naman, hindi natin pwedeng i-deny na meron din siyang kakaibang brilyo pag pinapanood nyo sa mga sa screen. Kaya nung sinabi ng management at ng star na isama natin tong sabi ko, let's go. Sabi ko, isama natin sila. Go ako agad. Kasi kahit si Maris, noon pa yan lagi siyang kasama sa movie ko pero hindi natutuloy. Alright, thank you guys. Our next question is for Direct June from